Hindi basta-basta may matabang lupa na binagsakan ang butil na ito, ay lalago na siya. Kailangan ito ng banayad na sikat ng araw, sapat na sikat ng araw, at banayad na tubig ulan o tubig kung saan pa man, na didilig sa kanyang paglago. At ang sikat ng araw at ang banayad na ulan, banayad na tubig na aagos dito, ay ang banal na Espiritu Santo. Umalis sa bahay si Jesus at naupo sa may dalampasigan. Ngunit maraming tao ang natipon sa paligid niya, kaya sumakay siya at naupo sa bangka, samantalang nakatayo naman sa pampang ang mga tao. At marami siyang ipinahayag sa kanila sa tulong ng mga talinghaga. At sinabi ni Jesus, "Lumabas na ang maghahasik para maghasik. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga iyon. Nahulog naman ang ibang buto sa batuhan at mababaw ang lupa roon. Madaling tumubo ang mga buto dahil hindi malalim ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, nasunog ito sa init, at sapagkat walang ugat, natuyot ito. Nahulog ang iba pang buto sa mga tinikan, at nang lumago ang mga tinik, sinikil ng mga ito ang halaman. Nahulog naman ang iba sa matabang lupa at namunga. Nagbunga ng 100 ang iba. 60 naman ang sa iba. At 30 ang iba pa. Makinig ang may tainga." Narinig po natin ngayon sa banal na ebanghelyo yung talinghaga doon sa manghahasik. Ang binhi na inihahasik ng ating Panginoon ay ang banal na salita ng Diyos. Pare-pareho po yan. Iisa lamang ang binhing yan na inihahasik sa iba't ibang mga uri ng puso kung meron man tayo. Kung meron man tayong puso. Meron pong pusong mabato, meron pong pusong matitigas, at meron pong pusong malusog. Unang puso na pinaghalintularan ng ating Panginoon ay ang pusong matigas. Nahulog ang butil sa matigas na lupa. Ito po ay inihahalintulad sa mga matitigas na puso na wala ng pakiramdam sa kapwa. Kahit makarinig ito ng salita ng Diyos, kung napakatigas nito, hindi tatalab ang ugat, sumibol man ang buto. Ito po, may mga dahilan na dapat ugatin kung paano tumigas ito. Maaaring sa mga nakaraan, maaaring ang pusong ito ay nabuhay sa mga galit, sa mga pagkataas ng pride, na nagpatigas na nagmistulang manhid, na kahit bagsakan, kahit makarinig ng banal na salita ng Diyos, kahit bagsakan ng butil, hindi na makasibol dahil sa tigas ng pusong ito. Hindi na makapenetrate ang ugat ng buto. Ang ikalawa ay doon sa mababatong lugar bumagsak ang butil ng salita ng Diyos. At sa pagbagsak nito sa mababatong lugar, maraming puso ang katulad nito, mababatong puso. Ito po yung maraming hadlang sa ating buhay. Meron tayong mga pangarap na gusto nating maabot. At yun ang naipa-priority natin, na isa sa walang bahala natin ang mga salita ng Diyos, ang mga panawagan ng ating Panginoon, na maging alagad, sumunod sa Kanya, mamuhay ng naaayon sa Kanyang utos. Na isasantabi natin yun dahil napakaraming bato sa ating puso, napakaraming hadlang. Kailangan matapos ko itong aking trabaho, kailangan tapusin ko muna ito bago ako magsimba. Kailangan yumaman muna ako. Maraming hadlang, marami tayong pangarap sa buhay na nagiging hadlang sa paglago ng salita ng Diyos sa ating puso. Marami tayong mga pangarap na nagiging hadlang. Pwede namang pagsabayin ang pangarap at ang paglago ng banal na salita ng Diyos sa ating puso. Pero dapat naka-priority ang salita ng Diyos. Para yung mabatong puso natin ay magmistulang matabang lupa, katulad ng pangatlong halimbawa ng ating Panginoon. Sumibol sa matabang lupa. At ito'y lumago. Pero hindi po basta-basta may malusog kang puso
ay lalago na ang butil. Hindi basta-basta may matabang lupa na binagsakan ang butil na ito, ay lalago na siya. Kailangan ito ng banayad na sikat ng araw, sapat na sikat ng araw, at banayad na tubig ulan o tubig kung saan pa man, na didilig sa kanyang paglago. At ang sikat ng araw at ang banayad na ulan, banayad na tubig na agos dito, ay ang banal na Espiritu Santo. Kahit na gaano kataba ang lupa kung walang gabay ng araw at ng ulan at ng manghahasik, ay siguradong hindi rin magtatagumpay. Kailangang hindi tayo lalayo sa banal na Espiritu. Kailangang andun lagi yung gabay. Ito yung talinghaga ng manghahasik. At dapat nating alagaan ang mga butong bumabagsak sa ating puso. Sa ngayon, nakakarinig ka sa mga TikTok, sa Facebook, sa YouTube ng mga banal na salita ng Diyos. Pero mapapakinggan mo lamang ito at hindi maisasabuhay kung hindi akma ang ating puso. Dapat akma ang ating puso sa babagsak na butil ng pag-asa. Mga kapatid, life is beautiful. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kanayon, isalaysay ang kalikasan na aking natamo, at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulil at nalulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y bumintig, sa bawat nanak ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulil at nalulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sa